Inang, lumabas ka po, Inang. Inang, malapit nang mamatay ang aking ina. Bigyan mo po kami ng pera para sa doktor, Inang. Shenking Juan, ang buwanang allowance. Hindi ba't naibibigay ng wasto? Ano, naubos na naman? Akala mo ba galing sa hangin ang pera ng pamilyang Shen? Napakaliit ng buwan ng alawan sa bahay, kami ng aking ina. Hindi sapat para mabusog, wala talagang pambayad sa doktor. Iligtas mo po ang aking ina. Isang maliit na buhay lang yan. Mamatay na kung mamatay. Emgata, hatakin mo siya palayo. Inang, iligtas mo ang aking ina, Inang. Bitawan ako. Juan Ina. Ayos ka lang ba, Ina? Ina. Paumanhin. Hindi ako nakahingi ng pera para sa gamot mo. Ayos lang. Juan Kasalanan ko, ako ang may kasalanan sa'yo. Naghirap ang aking Juana. Mabuting bata. Hindi na ako magpapagamot. Ina. Huwag kang mag-alala, Ina. Kailangan kong makahanap ng pera para sa gamot mo. Maghintay ka. Boss. Kumuha ka lang. Sabi kyo wala eh. Tuloy po kayo sa loob. Vita, alak. Ay, dumating ka na pala. Ang tagal kitang hindi nakita. Tuloy po kayo. Ay, Prinz Ning. Malilinis ba ang mga katawan? Huwag kayong mag-alala, malilinis ang mga babaeng ito. Umalis kayo. Mga pangkaraniwan lang, hindi man lang karapat-dapat tingnan. Lalo na para sa kanya. Madam, kailangan ng pera ng aking ina para magamot. Basta bigyan mo ako ng pera. Gagawin ko ang lahat. Ikaf. Talagang gagawin mo ang lahat? Paano kung sabihin kong magpabuntis ka para sa iba? Magpabuntis? ₱500 tile. Kung ayaw mo, huwag na. Ayaw kong pilitin. Tangstern, 500 Teil, tu. Hindi ba kailangan ng pera ng nanay mo? Bakit hindi KPA kumilos? Payag ako. Mabuti, basta magtagumpay ang pag-iwan ng lahi. Bibigyan kita ng 1,000 tile. Ito ang paunang bayad. Maliligtas na si inay. Ayusin ninyo siya ng maayos. At turuan ninyo siya ng mabuti. Sige po. Ang galing talaga ng kanyang kamahalan. Naisipan ang pag-iwan ng lahi sa kanyang kamahalan ng Corona Prinsip. Nakalason na nga ang kanyang kamahalan ng Corona Prinsip. Ngayon naman ay nakakulong. Basta't magtagumpay ang babaeng ito na akitin ang kanyang kamahalan ng Corona Prinsip para mag-iwan ng lahi. Kapag kumanaw na ang ama, makakapag-utos na ako sa ngalan ng bagong emperador. Sa hinaharap, akin na ang buong imperyo. Tayo na. Pasok ka na. Ginoo, sino po ang nasa loob? Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat malaman.
Painumin mo siya nito. Ano ito? Ito ang kayamanang magbibigay sa iyo ng lahi. Huwag na magdaldal, bilisan mo. Bastos, lumabas ka. Inay, Basta magtagumpay ang pag-iwan ng lahi, bibigyan kita ng 1,000 tael. inay, kailangan kitang iligtas. Hintayin mo ako. Ano ang ipinainom mo sa akin? Paumanhin. Sino ka? Ano ba talaga ang layunin mo? Paumanhin, pinag-utos lang ako. Baka makatulong ito sa iyo. Magpa-check up sa kanya. Opo. Ano ang gagawin mo? Huwag kang kikilos. Bitawan niyo ako. Ano ang gagawin niyo? Huwag kang kikilos. Maging mahinahon ka. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Anong nahihiya ka? Hindi ka naman birhan. Maging mahinahon ka. Ano ba ang ginagawa mo? Binabati kita, Prinsipe. Tagumpay ang pag-iwan ng lahi. Ito ang inyong pabuya. Salamat, Prinsipe. Tapos na ang aking trabaho. Ibigay ninyo ang pilak. Siyempre. Ngunit mula ngayon, dapat kang manatili rito at alagaan ang iyong pagbubuntis bago ipanganak ang bata. Hindi ka pwedeng lumabas. Ngunit ang aking ina ay naghihintay ng pilak para sa kanyang buhay. E ano naman? Isang karaniwang tao lang. Kung mamatay, mamatay. Niloko mo ako. Ibigay mo sa akin ang pilak. Inay, dinala ko na. Nakuha ko na ang tseke. Inay, huminto ka. Inay, ano nang nangyari sa'yo? Nakahanap ako ng pera. Nakahanap ako ng pera para sa gamot mo. Inay, huwag mo akong iwan. Inay, gising ka. Anong iniyak mo? Nakakasama ng loob. Inay, sabi nila, namatay sa TB ang ina. Nakakahawa yan. Dalian nyo, itapon sa libingan ng mga mahihirap. Narinig niyo ba? Gawan nyo ng paraan, sabi ng Ed. Ilabas niyo. Huwag. Bitawan nyo. Ina. Si Inay, miyembro pa rin ng pamilya Shen.
Hayaan niyo siyang magpahinga ng maayos. You. Isang puta lang. Magpahinga? Ganyan ang kapalaran ng babaeng nakikipag-agawan sa nanay ko. Tumahimik ka. Sinasaktan Montag ako? Inay, tingnan mo. Mga tauhan, sampalin niyo siya ng malakas. Opo. Huwag niyo siyang galawin. Grabe ka. Hawakan niyo siya. Ano NG hinihintay niyo? Itong malas na bagay. Ilabas niyo. Inay, bitawan niyo. Huwag niyo siyang galawin. Bitawan niyo ako. Bilisan niyo. Inay, bitawan. Huwag niyo siyang hawakan. Umalis kayo. Pakitigil niyo siya. Inay, Nababaliw. Talagang nababaliw. Dalian niyo. Ilabas. Opo. Tumayo ka. Bilis. Kadiri. Umalis ka. Ang lakas ng loob mong magmura sa akin. Sige, magmura ka. Aba, Ikaw na puta, nang akit ka pa ng lalaki. mga tauhan. Itali en yaw itong puta. Pigilan niyo siya. Anong nangyayari? Tatay, nandito ka na. Sino naman ang nambubugbog sa anak ko? Si King Juan, walang hiya. Nakipagtalik sa lalaki sa labas. Nahuli namin ni Inay. Tapos sinaktan pa ako. Hindi totoo. Hindi. Ano ito? Kung hindi ka nakipagtalik, saan galing ang 1,000 tsek? Maniwala ka sa akin. Ginawa ko yon para sa nanay ko. Gago! May sakit ang nanay mo sa kama. Hindi mo siya inalagaan, ngayon patay na siya. Patay na! Lumabas ka pa't nakipagkalantari sa lalaki. Paano ako nagkaroon ng anak na babaeng walang hiya tulad mo? Emgata! Hatakin niyo siya sa malamig na kwarto. Walang makakalabas doon. Kung hindi ako ang magsabi. Tay, pakiusap, huwag kang umalis. Nanay, ibaba ang nanay ko. Kataas-taas ang prinsip. Kainin mo na, tong huling hapunan, oras na para umalis. Dumating na ang oras. Oras na nga para umalis. Kataas-taas ang prinsip. Patay na si Prinsip Ning, lahat ng mga rebelde ay napatay na. Tagumpay ang plano nyo. Bago namatay ang emperador, nag-iwan siya ng utos. Itinalaga kayo bilang bagong emperador. Mabuhay ang emperador ng 10,000 taon. Tumayo kayong lahat. Salamat po, mahal na emperador. Kami po'y naghihintay sa pagbalik nyo sa palasyo upang pangunahan ang lahat. Mahal na emperador, ito ang tanging babae na nagtagumpay sa pagbubuntis. Tingnan en yaw. Gawin ang lahat ng paraan, kailangan siyang mahanap. Opo. Malapit na lumabas, pilitin mo. Bilisan Montag. Pilitin, pilitin, pilitin. Nakikita na ang ulo. Pilitin Montag. Pilitin PA. Pilitin. Nang anak na. Kambal, isang lalaki at isang babae. Ang ganda-ganda nila. Halika, dahan-dahan. Bakit masakit PA rin? May isa PA. Pilitin, pilitin PA. Halika. Nanganak ulit, 3 na ang sunod-sunod. Sa buong buhay kong pag-alaga ng panganganak, ngayon lang. Ako nakakita ng 3 anak. Kung sa mayayamang pamilya ito,
Malaking parangal yan sa'yo. Tumahimik ka. Itong tatlong magagandang sanggol. Hindi alam kung kanino kinuha ng babaeng ito. Huwag niyo itong ikalat kung hindi. Sisira ito sa pangalan ng pamilyang Shen. Kayo. Mamamatay kayong lahat. Naiintindihan namin. Paumanhin, napasama kayo sa hirap ng inyong ina. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, pero mali pala ako. Akala ko madali kang mahahanap. Nasaan ka na? Tayo. Magkikita pa ba tayo? Anim na taon na, nasaan ka na talaga? Bakit wala pa ring balita tungkol sa'yo? Ang iyong anak nagpupugay sa inyo, Inang Reyna. Inang Reyna, gabi na po. Bakit hindi pa kayo natutulog? Yuer, 6 na taon ka nang nakaupo sa trono. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pinipiling reyna o mga konsorte. Paano ako makakatulog? Ina, ako. Yuer, dati ay may lason kang dala, kaya ayaw mong pumili ng asawa. Ayaw mong magkaroon ng tagapagmana, at hindi kita pinilit. Ngunit sa loob ng 6 na taong ito, hindi na muling sumumpong ang lason mo. Sinabi ng manggagamot na gumaling ka na, kaya bakit? Yuer, alam ka o. Siya ang nagbigay sa iyo ng panlunas sa lason. Pero 6 na taon na ang nakalipas. Wala siyang balita. Malamang sa gulo ng pag-alsa noon. Nagkapalad na siya. Bilang hari ng kaharian, kailangan mong kalimutan ang nakaraan. Isipin mo ang mas malaking kapakanan. Kung hindi, hindi ako makakapagtapat sa ating mga ninuno. Mabuti pa. Humayo ka at magpakasala. Ina. Sundin ko ang kagustuhan nyo. Ipagbadya, maghanda para sa pagpili ng asawa para sa hari. Inay. Mga anak, gising na kayo. Inay, ano ang ginagawa mo? Inay, tulungan ka namin. Huwag na. Mga damit lang ito. Kaya ko itong labhan. Hindi ako pagod. Pero inay, namumula na ang mga kamay mo sa lamig. Masakit ba? Ayos lang. Ayos lang. Hindi masakit, anak. Mga anak, nagugutom na ba kayo? Hahanap ako ng makakain para sa inyo. OPO. Buksan nyo. May tao ba dyan? Ano ba? Hapon na, bakit wala pang padalang pagkain ngayon? Paano ko malalaman? Pagkain iyon ng aking mga anak at sa akin. Mukhang napunta na lahat sa inyo. Tapos na. Ayos na. Halika. Mga anak, tingnan nyo ang mga kamay nyo. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Huhulang, ayos na. Pero inay, masakit pa rin ang kamay ko. Masakit pa ba? Hindi na pa, Ini. Ang gagaling ninyong mga bata.
Ang hirap ng inyong dinanas sa mga nakaraang taon. Sumama kayo sa hirap ng inyong ina. 5 na kayong taong gulang. Lagi kayong nakakulong sa bakuran, gutom at ginaw. Binubugbog at inaapi pa, wala akong silbi, nadamay pa kayo. Inay, hindi po kami nahihirapan. Masaya na po kami basta kasama kayo. Shen King Huan. Ang tagal nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Kung wala lang mahalagang bagay, hindi ako. Pupunta sa sirasirang lugar mong ito. Mag-ayos-ayos ka, papasukin ka sa palasyo. Papasukin sa palasyo. 6 na taon nang nakaupo ang kasalukuyang emperador. Hanggang ngayon wala pa ring reyna. Walang anak, kaya ang reyna ina ay maghahanap ng mga konsorte para sa emperador. Lahat ng mga anak na babae ng mga opisyal na nasa 2 antas pataas at hindi pa nag-asawa ay kailangan pumasok sa palasyo para sa pagpili. Ngunit may 3 anak na ako. Paano ako makakapasok para bumili ng konsorte? Mangahas ka pang magsabi. Dahil sa kahiyahiyang ginawa mo, ang pamilya Shen ay natural na hindi. Maaring malaman ng iba kaya sa mga nakaraang taon. Mahigpit itong itinago. Lahat ay akala na ikaw ay hindi pa nag-asawa. Kung hindi ka papasok sa palasyo, ang pamilya Shen ay magkakasalanan. Panuluko sa emperador. Kaya, kailangan mong sumali. Hindi ako papasok sa palasyo. Nandito ang mga anak ko. Siege. Anong gagawin mo? Huwag ninyong galawin ang mga anak ko. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong hawakan ang mga anak ko. Kung susunod ka lang ng maayos, ang 3 bata, ay natural na walang mangyayari. Dalhin ninyo sila. Sandali. Pupunta ako sa pagpili ng konsorte. Pakawalan ninyo ang mga anak ko. Shen King Huan. Talaga namang. Katulad ka ng iyong ina, may mukha ng sirenang. Ngunit binabalaan kita, sa pagpipili ng konsorte na ito, hindi ka dapat mapili, kung hindi. Ang buong pamilya natin Shen ay magdudusa kasama mo. Paano ko makokontrol ang pagpili ng emperador? Basta mayroon nito, gagarantiyahan ko, sa pagpili ng konsorte na ito, tiyak na hindi ka mapipili. At matutulungan pa nito ang aming yuhe, na maabot ang trono ng reyna. Ililigtas mo ba ang 3 maliliit na iyan? Ikaw na ang bahala sa pagpili. Inay, huwag ninyong inumin. Ililigtas ko kayo, mga anak. Tingnan mo, ang ganda talaga. Naririnig ko na si Premier Shen ay may 2 anak na babae. Walang kapantay ang ganda. Ngayon talagang kailangan kong makita. Talagang karapat-dapat na anak na babae ng punong ministro Shen. Napakaganda, talagang kainggit-ngit kami. Salamat sa papuri, mga kapatid na babae. Shen, sa ganda mong ito, hulaan ko. Ikaw ang magiging reyna. Narinig ka o. May mas nakatatandang kapatid kang babae, maganda rin. Nasan siya? Ete, lumabas ka na. Hinihintay ka namin lahat. Bakit may suot kang belo? Nakita mo na ba siya? Anak ng pangalawang asawa lang, hindi karapat-dapat. Pasensya na kayo, mga kapatid na babae. Shen, itong mas nakatatanda mong kapatid, sa liwanag ng araw. Bakit may belo? Baka hindi totoo ang sabi-sabi. Na maganda siya. Pangit kaya ayaw magpakita. Ko, tanggalin mo na yung belo mo. Pakita ka naman sa amin. Ang panggit-panggit naman. Ganito kakapanggit. At naglakas loob kang sumali sa pagpili. Baka matakot ang reyna ina at ang emperador. Umalis ka na. Nakakainis talaga. Toto. Mga binibini, kayo na ang susunod. Shen King Huan. Shen King Huan. Mas maganda ka man sa akin, kailangan mo pa ring magpanggap na pangit. Para ako ang umangat. Titiisin ko pa. Basta ako ay hindi mapili. Magiging ligtas ang anak ko.
Tanggalin ang plaka. Your, ang mga dumating ngayon ay mga anak ng mga ministro. Magaganda at matatalino. Kahit ano ang mangyari, kailangan mong pumili ng isang reyna. Susunod na grupo. Mga binibini, sandali. Para makita ang mukha ng emperador, dapat kayo ay makinis at mabango. Kaya binigyan kayo ng Reyna Ina ng Phoenix Flower Dew. Gawa ito sa yelo ng bundok at katas ng bulaklak. Inumin ninyo ito at sumunod sa akin para makita ang emperador. Mahabang buhay sa emperador at Reyna Ina. Tumayo kayo. Salamat, Reyna Ina. Yung nakaasul, kaninong anak ka? Anak ako ni Punong Ministro Shen Sui. Shen King Huan. Lumapit ka at magsalita. Itaas mo ang ulo mo. Paano nagkaroon ang pamilya ni Punong Ministro Shen ng ganitong kapangit na anak na babae at ipinadala pa sa palasyo para sa pagpili? Patawarin mo po ako, Reyna Ina. Huwag po kayong magalit, Reyna Ina. Pangit po talaga ang ate ko mula pagkabata. May utos ang Reyna Ina, lahat ng dalagang hindi pa kasal ay kailangang sumali. Tapat lang po ang aking EMA sa inyo. Ayaw niyang sumuway sa utos. Huwag po ninyong sisihin ang aking ama. Ikaw din ang anak ng pamilya Shen. Ano ang pangalan mo? Ang iyong lingkod ay si Shen Yu. Ikaw ang pangunahing anak na babae ng pamilya Shen na si Shen Yu. Hindi lang maganda ang mukha, kundi magalang din ang kilos. Mahusay ang pagtuturo ni Shen Sui sa anak, Yur. Sa palagay ko ay maganda siya. Ano sa tingin mo? Nakasalalay sa inyo, Inang Reyna. Itago ang plaka at bigyan ng pabango. Salamat sa emperador, salamat sa inang Reyna. Siya, yon. Ang mukha mo. Ano nangyari sa kanya? Bakit ang ganda-ganda? Paano nangyari yon? Baka natapos na ang bisa ng gamot? Sa harap ng banal na mukha, kailangang malinis ang balat at mabango ang amoy. Kaya ipinagkaloob ng Inang Reyna ang Phoenix Flower Dew. Wow, ang ganda pala ng pangalawang anak na babae ng pamilya Shen. Kung ganyan din ang mukha ko, handa akong mamatay. Akala ka o. Sapat na ang ganda ng pangunahing anak na babae ng pamilya Shen na si Shen Yu. Pero kumpara sa mukhang ito, hindi rin naman ganoon. Tama ka. Ang lakas ng loob mo, Shen King Huan. Nagpanggap ka pang pangit sa harap ng trono. Ipanawagan ang awa ng Inang Reyna. Para sa mga babaeng mula sa maharlikang pamilya, ang mapili para maglingkod sa emperador, ay walang katumbas na karangalan. Nagpanggap ka bang pangit dahil ayaw mong maglingkod sa soberano? Sa Inang Reyna, ang iyong lingkod ay pangalawang anak na babae. Mula pagkabata, walang guro ang nagturo sa akin, kaya tungkol sa mga tuntunin sa palasyo. Wala akong alam. Ayoko talagang mapahiya ang pamilya, kaya Nagkamali ang iyong lingkod, ipinamamanhi ko ang awa ng Inang Reyna. Pakiusap, Ina. Isinasaalang-alang na may dahilan naman siya. Huwag na nating pagbintangan. Bihira lang magkaroon ng interest si Yuer sa isang babae. Napakaganda nito. Nava Ziua. Kung gayon. Ipagkakatiwala ko siya sa iyo.
Kung hindi marunong ng mga tuntunin, manatili sa palasyo at hayaan ang mga guro. Naturuan ka ng mga tuntunin. Mananatili sa palasyo. Pinili ba siya ng emperador? Itong si Shen Qingwan. Isang pangalawang anak na babae lang. Bakit ang swerte? Nakuha pa ng pansin ng emperador. Inang Raina, UR. Maganda nga ang mukha ng babaeng ito, pero kanina. Naipasa na ang plaka ni Shen Yue. Isang plaka lang yon, isauli mo na lang. Emperador. Pakiusap, itago ng binibini ang ipinagkaloob na pabango. Shen Yue, ipinagmamalaki niyang siya ang tunay na anak na babae ng pamilya Shen. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay napupunta sa mga anak na babae sa pangalawang asawa. Kinuhanan pa siya ng plaka. Kung ako si Shen Yue, sa ganitong kahihiyan, baka gusto ko nang mamatay. Ikaw ang sumira sa plano ko. Huwag kang magyabang. Hindi kita palalampasin. Si Shen Qinghuan, anak ni Shen Xuyi, mananatili at bibigyan ng supot ng pabango. Mahal na hari, mahal na Raina. Hindi dalisay si Shen Qinghuan. Hindi siya dapat pumasok sa palasyo upang maglingkod sa hari. Ano ang ibig mong sabihin, mahal na Reina? Bagamat si Shen Qinghuan ay aking ed, ayoko pong malinlang nito ang mahal na hari at kayo. 6 na taon na ang nakalilipas, nakipagtalik siya sa isang lalaki at nagbuntis. Nagkaanak siya ng 3. 6 na taon na ang nakalilipas. Ano? Ina, Totoo bang hindi ka dalisay at may 3 anak? Mahal na Reyna, hindi po. Mahal na Rina, ang et kong ito, mula pagkabata ay hindi sumusunod. Noong bata pa, dahil sa kanyang kagandahan, mahilig siyang mang-akit ng mga lalaki. 6 na taon na ang nakalilipas, habang nakikipagtalik siya sa isang lalaki, ang kanyang ina, na noon ay may sakit, ay namatay sa galit. Baliktad ang sinasabi mo. Ikaw ang pumatay sa aking ina. Mahal na hari, mahal na Rina, kung hindi kayo naniniwala, pakikuha ang 3 bata. Nasa bahay ng Shen sila. Totoo o hindi ang sinasabi ko, makikita ninyo. Magpadala na agad ng tao sa bahay ng Shen. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal ng mukha, na manloko sa harap ng trono. Sige. Kung matuklasan ang mga bata, makikialam din ang pamilya Shen, ang ina at ama. Tiyak na hindi hahayaang matuklasan ang mga bata. Maayos din ito. Nanay, anong lugar ito? Huwag kayong matakot, mga anak. Ipoprotektahan ko kayo. Shen Qinghuan, ngayon ay tapos ka na. Mahal na Raina. Ito ang 3 anak. Ni Shen Qinghuan. Maliwanag na ebidensya na totoo ang sinasabi ko. Shen Qinghuan. Nakipagtalik ka at nagkaanak ng hindi kasal, wala kang moralidad. Nangahas ka pang sumali sa pagpili ng konsorte, walang galang sa kapangyarihan ng hari, dapat kang mamatay. Huwag. Huwag ninyong hawakan ang aking mga anak. Huwag. Mahal na Reyna, mahal na hari, hindi ko sinasadya itong itago. Alam ko ang aking kasalanan. Humihingi ng paumanhin sa inyo, mahal na Reyna ina. Humihingi ng tawad sa inyo, mahal na hari. Mahal na Reyna ina. Nanay, nagdudugo ka. Masakit biye? Halika na, umuwi na tayo. ang 3 batang ito, bakit may kakaibang pakiramdam ako? Parang pamilyar sila. Sinasabi ko sa iyo, sino ang ama ng 3 batang ito? Mahal na hari. Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas, ako ay. Mahal na hari, mahal na Raina ina. 6 na taon na ang nakalipas, nangyari ang kahiyahiyang pangyayaring ito sa aming pamilya. Ang aking ama noon ay, agad na nagpadala ng mga tao upang imbestigahan. Ngunit sino ang mag-akala na? Si Shen Qinghuan ay pumapasok sa
Mga lugar tulad ng Bahay Aliwan at sa kanyang katawan ay nahanap ang selyo na nagkakahalaga ng 1,000 tael, marahil. Sino ang tatlong maliliit na ito? Hindi niya alam. Sa katunayan, hindi ko alam. Mukhang ang babae noong 6 na taon na ang nakalipas ay hindi siya. Ina, sa palagay ko, kawawa naman ang mga batang ito. Bakit hindi na lang natin sila palayasin sa palasyo? Paano pwedeng ganoon? Ang babaeng ito ay nagkasala ng palilinlang sa hari. Kung hindi natin ito imbestigahan ng maayos at basta na lang palalayasin. Saan na ang dangal ng Maharlika? Sina Ginoo at Ginang Shen ay humihingi ng pag-audensya. Ang inyong abang lingkod, nagpapakumbaba sa inyo, mahal na hari, mahal na rina ina. Punong ministro, ang iyong anak na babae ay nakipagtalik sa iba at nanganak ng hindi kasal. At ikaw ay naglakas loob pa na ipadala siya sa palasyo upang sumali sa pagpili ng asawa. Baka naman sinasadya mong insultuhin ang emperador. Ito. Ipinaalam ko sa inyo, mahal na rina ina, ang aking asawa at ako ay walang kaalam-alam. Siya ang nagtago sa amin at pumasok sa palasyo ng sarili niya. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nag-utos sa akin na pumasok sa palasyo. Sabihin Montag. Walong haya. Ginawa mo ang ganitong malaking kasalanan. At ipinaparatang mo pa sa iyong ina? Paulit-ulit kitang pinagbabawalan. Na huwag pumasok sa palasyo, ngunit ikaw, nagtago ka sa lahat. At tumasok sa palasyo, na ikinagalit ng mahal na hari at mahal na rina ina. Mahal na hari, mahal na reyna ina, ang pamilya Shen ay patuloy na nagtago. Nakatotohanan na ako ay nanganak ng hindi kasal. Natatakot na kung hindi ako pumasok sa palasyo. Ay magagalit ang mahal na hari, kaya ginamit nila ang aking 3 anak. Upang pilitin akong pumasok sa palasyo. Tungkol naman sa pagpapanggap na pangit. Iyon din ang ideya ng aking ina, nais niyang gawin ko ito. Upang matulungan ang aking kapatid na babae na makuha ang posisyon ng reyna. Puro kasinungalingan. Ang pamilya Shen ay laging tapat, paano nila magagawa? Ang ganitong paghamak sa Maharlika. Maliwanag na ikaw ay mapagmahal sa karangyaan. Nais mong makipag-ugnayan sa Maharlika. Sinadya mong itago ang tungkol sa pagpili ng asawa. Kahit nagpanggap na pangit pa, para lang mapansin ng emperador. Ngayon, gusto mo pang isama ang buong pamilya namin sa kapahamakan. Tutu po, Inang Reina. Kanina po nang makita ka Uzi. Shen King Huan. Nagulat din po ako, pero naisip ko, magkapatid naman kami. Kaya hindi ko muna sinabi. Hindi ko inakalang. Gagawin ni Shen King Huan, haalang umangat. Ang ganitong karumal-dumal na bagay. Emperador, Inang Rina, pakiusap po, imbestigahan ninyo ito. Para lang makaiwas sa parusa, inilagay ninyo ang lahat ng sisi. Sa akin. Emperador, inang reyna, inosente po ako. Gago. Shen King Huan, pinabalaan kita. Nakasalalay sa iyo ang buhay ng buong angkan ng Shen. Sa sitwasyong ito, ikaw lang ang dapat sumagot sa lahat. Kung hindi, malalagay sa panganib ang buong pamilya natin. Eh ako. Inisip mo ba kung ano ang mangyayari sa akin? Ayaw ko nga talagang pumasok sa palasyo. Ngayon, inilagay ninyo lahat ng responsibilidad sa akin. Bakit? May mukha ka pang magtanong, kung hindi dahil sa kalaswan mo noon, na makipagtalik sa iba at makaanak ng 3, mangyayari kaya? Ang ganiton gayon? Makinig ka sa kasong ito, aminin mo man o hindi. Emperador, inang reyna. Nabigo po akong turuan ang anak kong ito na nagkaroon ng anak na walang hiya. Talaga pong. Nakakahiya sa inyo, Emperador at Inang Rina. May sala po ako. Ngayon din po ay. Puputulin ko na ang relasyon bilang ama at anak kay Shen King Huan. Ang kanyang kapalaran ay wala nang kinalaman sa angkan ng Shen. Pakiusap po, gawin ninyo ang nararapat, Emperador, Inang Rina. Shen Tsui. Hindi ka dapat maging ama. Tama na, Shen King Huan. Nakipagtalik ka sa iba, nagkaanak ng walang kasal, malandi at marumi. Sinigawan mo ang sariling ama, minura ang ina at kapatid, walang utang na loob at respeto. Pumasok sa palasyo para maging konsorte, hinamak ang hari, taksil at traidor. Aminin mo ba ang mga kasalanan mo? Wala po akong ginawa. Hindi ko po aminin. Matigas ang ulo ng babaeng ito. Dapat siyang imbestigahan ng mabuti. Emga Tauhan. Zaktan. Gusto kong makita kung amin siya o hindi. Shen King Huan. Tatanungin kita ulit, amin ka ba o hindi? Inang reyna, ang bagay na hindi ko ginawa kahit mamatay pa ako. Hindi ko po aminin. Ina, kahit ang ginawa niya ay nakakahiya. Pero may 3 pa siyang anak, sapat na ang magaan na parusa. Palayain mo na siya.
mahal na hari. Ang ginawa ng babaeng ito ay paghamak sa kapangyarihan ng hari. Dapat siya'y parusahan ng mabigat. Upang maging babala sa iba. Ang ginagawa ko ay para sa iyo. Pero, Mahal na hari, ang aking ate ay sanay sa pagpapanggap na kawawa. Upang linlangin ang mga lalaki. Mahal na hari, huwag kang. Mabulag sa kanya. Mahal na hari, ikaw ang pinakamataas. Huwag kang maging mabait sa maling paraan. Masamang babae, pakawalan mo ang nanay ko. Ang itsura ng batang ito parang kambal ni Yor noong bata pa siya. Nianian, huwag kang. Magsalita ng ganyan kay Reyna Ina. Humingi ka ng tawad. Nene, Paumanhin, Reyna Ina. Walang kwenta ang iyong alipin. Nazinda kayo dahil sa akin. Walang kwenta. Kahit isang bata, hindi mo mapigilan. Mga kuti nga, pero galing sa nanay na walang disiplina. Ganyan din ang mga anak, nang hamak pa sa akin. Tama po kayo, Reyna Ina. Ang mga bata. Tinuturuan ng nanay, ang tatlong batang ito. Walang respeto sa nakakatanda, nakakainis talaga. Ibig sabihin, si Shen Qinghuan. Hindi iginagalang ang hari at Reyna Ina. Kung ang tatlong batang ito ay anak sa labas, dapat pinatay na. Ngayon, nang hamak pa sa akin, hindi dapat patawarin. Mga tauhan, dalhin ang tatlo, sa yauting at patayin. Ang yauting, sabi nila, kapag pumasok ka, hindi ka nalalabas. Ang tatlong anak ni Shen Qinghuan, mukhang mamamatay. Reyna Ina, ako ang may kasalanan. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking mga anak. Reyna Ina. Mahal na hari, Sagasaan siya. Susugod siya sa hari. mahal na hari, pakiusap, iligtas ninyo ang aking mga anak. Bala ka bang hiya? Sa ganitong pagkakataon, nanggugulo ka pa sa hari, kawalang hiyahan. Mga tauhan. Hatakin ang babaeng ito at patayin sa pamamalo. Reyna Ina, hindi ako nanggugulo sa hari. Ako ang may kasalanan. Pwede akong mamatay. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking mga anak. Reyna Ina, 5 pa lang silang taon. Patawarin ninyo sila. Reyna Ina, basta mapatawad ninyo ang aking mga anak, handa akong mamatay. totoo nga siya. Tumigil kayong lahat. UR. Mahal na hari. Ano ba talaga ang nangyayari sa mahal na hari? Hindi ko alam. Lumas kayong lahat. May kailangan akong itanong ng sarilinan kay Shen Qinghuan. Inay, bakit naman bigla na lang? Iniwanan ng mag-isa si Shen Qinghuan ng mahal na hari. Baka naman naakit siya at pakakawalan siya. Huwag kang magpanik. Ang kaawa-awang ito, nagdulot ng malaking kahihiyan ngayon. Hindi siya basta-basta makakaligtas. Hindi pinatay ng mahal na hari sa harap ng lahat ang kaawa-awang ito. At ang mga kasama niya, marahil ay ayaw niyang masira ang kanyang mabuting pangalan. Pagkaalis natin, tiyak na malalagay siya sa kapahamakan. Tama ka, Inay. Umuwi na tayo at hintayin ang mabuting balita. Tara. Mahal na hari, iligtas po ninyo ang aking mga anak. Handa akong mamatay bilang kaparusahan. 6 na taon na. Alam mo ba kung gaano ako kahirap naghanap sa'yo? Hindi mo na ba ako naalala? Ikaw, buhay ka pa? Mabuti naman. Paumanhin. Huli na ang pagdating ko. Aini, nene. Mga anak,
Buti na lang ay ligtas kayo. Ito ang inyong ama. Sila ang mga anak ko. Nanay, talaga bang ama namin siya? Mga tangang bata. Siya ang inyong ama. Tawagin ninyo siyang ama. Ama. Sandali. Kaya ikaf pala si Yue Kingwan. Ang babaeng hinanap mo ng 6 na taon at ang 3 batang ito ay mga anak mo. Ama, ina, papatayin kami nitong masamang babae. Mahal na Reyna, lahat ng kasalanan ay akin. Huwag po ninyong saktan ang mga bata. Ina, Napakaganda nito. Mahirap magkaanak sa ating imperyong Dacia. Mula pa sa henerasyon ng iyong lolo, isa lang ang tagapagmana. Nabahala ako na baka wala kang magiging anak, Ping Huan. Bigla ka na lang nagbigay kay Yuer ng 3 anak. Ikaw ang bayani ng imperyong Dacia. Kaya pala nung nakita ko sila, parang may koneksyon agad. Ngayong tinitignan ko na mabuti, pareho sila ng itsura ni Yuer. Inang Reyna, Masamang babae, hindi mo ba kami papatayin? Masamang babae, pero lola nyo naman ako. Mahal na mahal kayo and lula niyo. Paano ko kayo papatayin? Kanina lang, nagkamali ako. Pasensya na, mga apo. Huwag kayong magalit sa lola nyo. Okay, biyay? Ako rin, hindi dapat kita tinawag na masamang babae. Pasensya na pa, Lola. Mababait na bata. Tara na. King Juan. Gagawin kitang reyna. mahal na hari, mababa ang estado ko. Paano ako magiging Reyna? Pakiusap, pag-isipan ninyo itong mabuti. Iniligtas mo ako noon at binigyan mo pa ako ng 3 anak. Malaki ang naitulong mo at marami kang pinagdaanan. Para sa akin, wala nang ibang karapat-dapat kundi ikaw sa posisyon ng reyna. Ina, ano ang palagay niyo? Sa palagay ko, tama si Yuer. Ping Huan, huwag ka nang magtanggi. May sugat ka, huwag ka nang lumuhod. King Huan, pamilya tayo. Huwag kang magpormal. Salamat po, Inang Reyna. Salamat po sa biyaya, mahal na hari. Ping Huan, malaki ang nagawa mo. Kailangan magarang ang seremonya ng pagiging reyna. Emga tauhan. Ipatawag ang hepe ng kagawaran ng panloob. Mahal na hari, Inang Reyna. Agad na pumili ng magandang araw, ayon sa pinakamataas na pamantayan ng Dacia. Ihanda ang seremonya ng pagiging reyna. Inang Reyna. Ang pinakamagandang araw ngayong taon ay sa 3 araw. Napakaganda nito. Mas maaga na magpakasal sina Yuer at King Huan. Mas mapapanatag na ako. Tungkol sa seremonya, ang ibang bahay ay maayos. Pero ang paghatid sa nobya, ayon sa tradisyon, ang hari mismo ang maghahatid sa reyna. Mula sa bahay ng pamilya niya patungo sa palasyo, tatanggap ng pagpupugay ng mga tao. Hindi dapat labagin ang tradisyon. Kung ganon. Umuwi muna si Ping Huan sa pamilya Shen para maghanda. Ang 3, dito muna sila. Ina, mapanganib sa lugar ng pamilya Shen. Kapag umuwi si King Juan, baka Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Kapag ipinadala na ninyo ang atas na paghirang sa reyna sa Shen Manor, kahit gaano pa kalakas ang loob ng Shen family, hindi nila magagawang lapastanganin ang kasalukuyang reyna. Ako'y susunod lamang sa inyong kagustuhan, mahal na hari at mahal na ina ng Reyna. King Juan, papakasalan kita sa loob ng 3 araw. Ang babaeng ito, si Shen King Huan. Nauna ko nang napili, pero sinira niya ang lahat. Pero, ang babaeng ito, iniwan ng hari sa palasyo. Bakit wala man lang balita? Anong balita ang asahan mo? Tiyak na lihim na pinatay. Yung mga ganitong bagay na hindi dapat malaman ng publiko. Ipapahayag pa ba sa buong bansa? Tama po kayo, inay. Pero nag-alala pa rin ako.
Anong ikinababahala mo? Sabihin ko sa'yo, anak. Ang posisyon ng Reyna, sa'yo lang mapupunta. Ginang. Siya, bumalik siya. Nakakita ka ba ng multo sa araw? Nagmamadali ka naman. Shen King Huan, buhay ka pala. Hindi ninyo ako napapatay. Nadismaya ba kayo? Babae, may mukha ka pang bumalik. Ang trono ko bilang Reyna. Sinira Mo. Ngayon, papatayin kita. Magagawa mo bang saktan ako? Ika. Yuhi. Sa mga nakaraang taon, ilan na ba ang masasamang ginawa mo sa akin at sa mga bata? Ang sampal na ito, nararapat lang sa iyo. Ako, lalabanan kita. Anong ingay yan sa araw? Mabilis, Gino. Halika, tingnan mo. Kakauwi lang. Tingnan mo kung ano ang ginawa kay Yuhe. Tingnan Montag. Yuhe, Ama. Zuvail, bakit ka bumalik? Ama, alam ka una. Tiyak na tumakas siya mula sa palasyo. Ano? Nagkaanak ka ng hindi kasal, nagkagulo sa pagpili ng konsorte. Nawala ang posisyon ng kapatid mo bilang Reyna. Hindi ka man lang nakhinte ng parusa sa palasyo. Naglakas loob ka pang tumakas. Gino. Ang babaeng ito, gumawa ng kahihiyan at tumakas pa mula sa palasyo. Sa tingin ko, kailangan natin siyang takpin at iharap sa palasyo para humingi ng tawad. Baka kung magalit ang hari at ang mahal na ina ng Reyna. Hindi natin kayang panagutan. Dakpinzia, Sino ang maglalakas loob na hawakan ako? Ako ang Reyna na personal na hinirang ng hari. Reyna, mukhang nasiraan ka na nga ng bait. Babaeng walang modo, 3 anak na ang pinanganak. Kung si His Majesty at ang Dowager Empress ang nagtalaga sa'yo bilang Reyna, bakit hindi mo tingnan ang itsura mo sa salamin? humarap ka bilang Reyna? Gusto mo ba tayong lahat mamatay? Hindi kayo naniniwala? Maniniwala kami sa'yo. Parang nasiraan din kami ng bait kung ganon. Okay lang kung hindi kayo maniwala. Maghintay lang kayo sandali. Darating na ang Imperial Decree para sa pagtatalaga ng bagong Reyna. Pagdating noon, malalaman natin kung totoo ang sinasabi ko. Ang galing mo magpanggap. Huwag na tayong maghintay pa. Kung Reyna ka nga, dalhin natin siya sa palasyo. Tingnan natin kung anong masasabi niya sa harap ng emperador. Ano pang hinihintay niyo? Dakpinzia. Opo, Bitawan niyo ako. Sinong mga has na humawak sa akin? Papatayin ko ang buong pamilyang Shen. Ngayon, hindi lang hahawakan. Susundukin pa kita. Babeng ito. Sa wakas, nahuli rin kita. Narito na ang Imperial Decree. Imperial Decree? Baka naman. Sa ngalan ng langit at ng emperador, ipinahahayag ang anak na babae ng pamilyang Shen, na puno ng kagandahang asal at kabaitan. At may angkop na pag-ugali ay itinatalaga bilang bagong Reyna. Ito ang utos. Minister Shen, tanggapin mo ang utos. Tinatanggap ko po at nagpapasalamat. Makalipas ang 3 araw, ang kanyang kamahalan mismo ang mamumuno sa prosesyon. Pasunduin si Miss Shen pabalik sa palasyo. Ito ang kasuotan para sa kasal ng Reyna. Siguraduhing handa ka. Salamat sa paalala, Yuno Chishang. Ang anak na babae ng pamilyang Shen. Yuhi, ang ganda. itatalaga ka ng emperador bilang Reyna. Ako? Balif KBA? Di ba sinabi sa decree kanina? Itatalaga ang anak na babae ng pamilyang Shen bilang Reyna. Ikaf, yun, siyempre. Kung hindi ikaf. Baka naman yung babaeng nagkaanak ng hindi pa kasal. Kung ganoon, magiging Reyna na ako, inay. Oo nga. Magiging Reyna na ako. Ang decree at ang kasuotan para sa Reyna, akin talaga yon. Paano naging kay Shen Yuhe? Titulan Mo Yen. Kanina, nagpanggap ka bilang Reyna. Okay lang. Di kung gayon, hindi akalaywang si Panusa. At dito ka nag-iingay? Baka ang 100 ulo natin ay hindi sapat para pugutan. Sabi ko, para sa akin ang decree na yon. Kalokohan. Mga tauhan, hulihin siya. Handa na ba ang lahat? Opo, Your Majesty. Kompleto na ang lahat. Tatay, handa na rin kami. Magsimula na tayo. Hindi na kami makapaghintay na makita si nanay. Itaas ang palyo. Tayo na.
Oi. Ate K.O. Ilang araw lang hindi kita nakita. Lalong nangayayat ka na. Shen Yuhe, binabalaan kita. Pakawalan mo ako agad. Kundi hindi kita palalampasin. Ay naku, natatakot ako. Zino KBA? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ako ang tunay na reyna, hinirang mismo ng emperador. Ikaw, impostor ka lang. Ang tapang mong magpanggap na reyna. Pagdating ng emperador, hindi kanya palalampasin. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagpapanggap ka pa. Dapat pagkatapos ng kasal ngayon, saka kita papatayin. Pero mukhang hindi na kailangan. Tulad mong babae. Mamatay ka man, walang makakaalam. Miss na miss mo yung ina mong maliit at kaibig-ibig, diba? Gayon. Ipapadala na kita sa kanya. Yuhe, malapit na ang prosesyon ng emperador. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaf. Bitawan mo ako. Inay, itong babaeng ito, hanggang ngayon, nagmamalaki pa rin siya ang Rina. Naiinis ako kapag naalala kong buhay pa siya. Tama na, tama na. Raina kanan gayon. Kung gusto mong patayin ang babaeng ito, huwag mong durugin ang sarili mong kamay. Tama ba? Tama po kayo, inay. Sa inyo na ito. Ayoko nang. Makita ang babaeng ito. Nasa harap ninyo ang inyong abang lingkod, ang inyong abang lingkod na babae. Mabuhay ng walang hanggan. Tumayo kayo. Salamat po, Emperador. Dumating na ang tamang oras. Nasaan ang Rina? Pakikuha na ang Rina. Huwag nating patagalin ang emperador. Ikaw, Emperador. ang tapang mo. Nagpanggap ka pa ng reyna. Nasaan si Inay? Si Inay ang gusto namin. Tinanong kita, nasaan si Shen Qinghuan? Baka naman alam na ng emperador na tumakas si Shen Pinghuan. Kaya hindi lang galit kayo Pati. Naghahanap pa ng sasabihin para arestuhin tayo. Huwag dapat malaman ng Emperador na nasa bahay siya. Tama. Mahal na hari, hindi ba si Shen Qinghuan ay naiwan sa palasyo? Hindi siya umuwi sa bahay. Kalokohan. Umuwi ang nanay ko 3 araw na ang nakalipas. Pero hindi namin siya nakita. Pagdating kay Shen Qinghuan, Hindi naman siya marangal noon pa. Baka may karelasyon siya. Sa labas ng palasyo. Baka nakipagtanan na. mahal na hari, tama ang nanay K.O. Mahal na hari. Mga tauhan, pasukin niyo ang bahay at hanapin. Mahal na hari. Ito ang pinakamabisang lason. Taman ka lang, patay ka agad. Ngayon na, papatayin kita. Bitawan mo ako. Qinghuan, Qinghuan, nasaan ka ba talaga? Halika kayo. Parang nandito ang nanay. Ang hairpin na ito ay iniwan ng lola. Lagi itong daladalang nanay. Dito kami lumaki kaya siguradong nasa loob ng bahay na ito ang nanay. Mahal na hari. Wala talaga si Shen Qinghuan dito sa bahay. Bumalik na lang po muna kayo sa palasyo. Kapag nahanap ko siya, agad ko pong ipapadala sa palasyo para managot. Oo, mahal na hari. Umalis kayong lahat sa harap ko. Qinghuan, Sino ang hayop na gumawa nito? Qinghuan, ayos ka lang ba? Nanay. Nanay. Nanay, ayos ka lang BA? Sino? Sino ba ang gumawa nito? Mahal na hari. Si Shen Qinghuan ay lumabas ng walang pahintulot at nagkunwari pa bilang Rina.
Ginawa lang namin ito. Para sa inyo, kaya namin siya kinulong dito. Oo, mahal na hari. Plano naming bukas. Siyang ihatid sa palasyo. Hindi namin sinasadya na itago ito. Oo. Lahat ng kasalanan ng babaeng ito. Ava and yo, mahal na hari. Huwag niyo kaming pagbuntunan ng galit. Paano ko hindi malalaman na ang reyna ko ay kailangan pang lumabas ng palihim? At magkunwari bilang sarili niya. Mahal na hari, ibig sabihin Nubea. Siya ang tunay na reyna? Pero sa utos ng hari, sa utos, malinaw na, Upang pakasalan si King Juan bilang reyna. Pinauwi ko siya para maghanda. Sa aking utos. Nakasulat na anak ng pamilyang Shen at siya ang tinutukoy. Hindi lang kayo nagkamali sa pagkilala sa reyna, patuloy pa kayo. Nang insulto at nangaligos sa kanya. Karapat-dapat kayong mamatay. tapos na ang lahat. Mahal na hari. Sie King Juan ang Rainer. Pano possible yan? Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Kung hindi ka maniniwala, hagulitin ko kayo hanggang maniwala kayo. Mga gwardiya, ihatid niyo silang lahat sa labas. Opo, mahal na hari. Huvak po. Mahal na hari, kahabagan po. Hindi po ganun, mahal na hari. Mahal na hari. Mahal na hari, kahabagan po na kayo sa amin. Mahal na hari, alam kong kami ang nagkamali. Nagkamali kami sa pagkilala sa Reyna. Ngunit ang Reyna ay kapamilya pa rin namin. Mahal na hari. Kaawaan po ninyo kami. Reyna, magkapatid tayong lahat. Hindi na po ako ulit. Tama. King Juan, makiusap ka sa hari para sa amin. Kahit na nagkasala ang ama mo, magkakapamilya pa rin tayo. Ano nang magkakapamilya? Nakalimutan na ba ni Ginoong Shen? Noon sa harap ng trono, tinalikuran mo na ako. At ngayon, sinasabi mo ito. Hindi ba't nakakatawa? Mga gwardya, isa namang kalokan. King Juan, Huvak. King Juan, alam na ng ama mo ang pagkakamali. Palayain mo na ang ama mo. Saklolo, Rainer. Pakiusap, kahabagan, palayain ninyo kami. May lakas pa para humingi ng habag. Mukhang hindi sapat ang palo. Dagdagan ng 50 palo. Huvak po. Mahal na hari, Rina, tapos na ang 100 palo. Ano ang gagawin sa kanilang tatlo? Si Shen Sui ay walang galang sa reyna at nagdulot ng kahihiyan sa korona. Mula ngayon, tanggalin siya sa kanyang tungkulin bilang punong ministro. Huvak po, mahal na hari. Ang pamilya Shen ay naglingkod sa korte sa loob ng mga henerasyon. Hindi ito dapat masira sa aking mga kamay. King Juan, ikaw na ang bahala sa susunod. Pinatay ninyo ang aking ina, inapi ang aking mga anak. At ngayon ay susubukan ninyo akong lasonin. Nararapat lamang na mamatay kayo. Ngunit ang kamatayan ay masyadong mabait para sa inyo. Hindi ba't ang kayamanan, karangyaan at kapangyarihan ang pinakamahalaga sa inyo? Kaya't aalisan ko kayo ng lahat. Lasapin ninyo ang hirap na dinanas ko at ng aking ina. Mga gwardya, mula ngayon, alisan ng lahat ng ari-arian ang pamilya Shen. Itapon silang tatlo bilang mga pulubi. Ang lahat ng kumampi sa kanila sa bahay ay papatayin. King Juan, alam na ng ama mo ang pagkakamali. Pakiusap, palayain ninyo kami, King Juan. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, mahal na hari. Mahal na hari, pababa po ninyo ako. Hindi. Ako mismo ang magbubuhat sa iyo pabalik sa palasyo. Para sa akin, ang iyong katawan ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat. Maraming tao ang nakatingin. Hayaan mo silang manood kung gusto nila. Gusto kong ipaalam sa lahat. Kung gaano ko kamahal ang aking reyna. Huwag kayong mag-alala, inay, wala kaming nakita. Umuwi na tayo sa palasyo. Babae, hanggat may hininga ako. Hinding-hindi kita palalampasin. Nasa palasyo na tayo.
King Juan. Sa wakas, napakasalan na kita. Mahal na hari, may sasabihin po ako. Mahal na hari, noong nasa bilangguan, may nag-utos na lumapit ako ng sadya sa inyo at binigyan ko pa kayo ng gamot. Kahit hindi ninyo ako patawarin, ayos lang. Pakiusap lang. Mabuti ninyong pakitunguhan ang 3 bata. Sila po talaga ang tunay ninyong mga anak. King Juan. Alam ko ang lahat ng sinasabi mo. Alam ko, Kahit nakakulong ako noon. Marami akong tauhan sa labas. At nang hanapin kita pagkatapos, nalaman ko na ang buong pangyayari. Pero ang iyong pinagmulan walang nakakaalam. kung alam ninyo ang lahat, hindi ba kayo natatakot na ako ay? Ako at si King Juan ay mag-asawa. Nagmamahalan ng walang pag-aalinlangan. Ang aga-aga, saan pupunta ang aking reyna? Mahal na hari, kailangan kong gumising ng maaga ngayon para magmano at mag-alay ng sa aking inang reyna. Pero ayaw kitang pakawalan, reyna. Mahal na hari, si inang reyna po. Mahal na hari. Ano yon? Mahal na hari, sinabi po ni Reyna ang ina na siya. Hindi gaano maganda ang pakiramdam ngayong umaga, at nais niya na sa ibang araw na lamang magmano ang Reyna. Nakuha ko na. Opo. Kayong dalawa, bakit ang lapit-lapit ninyo sa umagang ito? Walang kaalam-alam sa paligid, sumama ka sa akin. Ang utos ng inang reyna, tatanggihan mo pa ba ang emperador? Mahal na hari, sa liwanag ng araw, hindi naman tama yon. Napakaiyakin mo, sa bilangguan, ang tapang mo noon. Lola, bakit ka nagsinungaling na may sakit ka? Lola, para lang sa ikabubuti ng tatay at nanay mo. Matagal na silang hindi nagkikita, may mga salita na hindi kayang tapusin sa isang gabi. Anong usapan yon na kailangan sa loob ng kwarto? Alam ko yan. Yan ang tinatawag na saya sa pribadong buhay. Magkakaroon tayo ng mga kapatid sa hinaharap. Wow! Ang saya. Masaya, DIBA? Inay, sobrang ginawa ko. Matthias K. muna. Hindi ko na kaya. Kukuha ako ng mainit na sabaw sa tabing pansitan, Sage. Boss, may zabaf BANG pansit? Bigyan mo kami ng 3 mangkok. Layas kayo diyan. Anong ugali Montag? Libre lang naman yang zabaf. Bigyan mo kami, ano ba? Anong ugali? Nagpapalimos kayo, ang yabang pa. Akala mo ba asawa ka pa ng punong ministro? Lumayas ka. Dati, asawa nga ako ng punong ministro. Sabi ko sa'yo, kapag bumangon kami ulit, sisirain ko yung maliit mong tindahan. Natatakot ako sa'yo? Lumayas ka na. Hindi marunong kumilala ng tao. Bilis, lumayas. Inay, nakakuha ka ba ng pagkain? Ako, si Shen Sui, dating magarang mamumuhay. Kailan ako nagtiis ng ganito? Hindi ko inakala na sa pagtanda. Magiging pulubi ako sa kalsada. Yung maldita na yon ang may kasalanan. Kasalanan ni Shen King Juan lahat. Sino sa inyo si Kui Molan? Ako. Hanap Montag ako? Salamat. Ano ito? Inay,
Ano ang nangyari sa'yo? Yuhi. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya natin para umangat muli. Inay, anong ibig mong sabihin? Ang pinsan ko ay si Kui, ang konsorte sa palasyo. Humingi ako ng tulong sa kanya kahapon. Ito ang sagot niya. Sabi sa liham, noong prinsipa ang emperador 6 na taon na ang nakalipas, na isang babae siyang nakasama sa bilangguan sa isang gabi. Pero nawala na lang ang babae pagkatapos. Sa loob ng maraming taon, nabighani ang kanyang kaisipan, hindi siya makalimot. Inay, ano ang kinalaman ko doon? Ano, kabia? Hindi nakita ng hari ang mukha ng babaeng iyon. Natatandaan lang niya ang marka ng Phoenix sa balikat nito. At ikaw? Ay halos kapareho ng edad niya. Inay, ibig mo bang sabihin na ako ang magpapanggap sa kanya para hanapin ang hari? Tama, kahit nan gayon. Ay nalilin lang siya ni Shen King Huan. At hindi niya alintana kahit na may 3 itong anak, ngunit ang ganda mo ay hindi naman pahuli kay Shen King Huan. Kung magkaroon ka ng pagkakataong maglingkod sa hari at magkaroon ng tunay na supling, tiyak na ahon ang aming pamilyang Shen. Malapit na ang panahon. Mabuti. Gawin na natin ito. Panginoon, tapos na ang gawain. Umalis ka na. Opo. Kiyu. Hindi mo siguro inaasahan ito, di ba? 6 na taon na. Bumalik na ako. Mahal na hari. Ito ay, Noong buhay pa ang inyong ina. Bilang manugang, hindi ako nakapaglingkod ng maayos. Ngayon, ang magagawa ko na lang ay magtayo ng puntod na may damit niya. Para may mapuntahan ka sa pag-aalay. Bakit ka umiiyak? May pagkukulang ba ako? mahal na hari. Naiisip ko lang po, kung nabubuhay pa ang aking ina. At makikita niya na ako'y minamahal ng isang asawang tulad ninyo. Tiyak na matutuwa siya. Kapag umiiyak ka, nagugulo ang puso ko. Hindi na po ako iiyak. Gabi na, bumalik na tayo sa palasyo. Babalik ako sa ibang araw para samahan ka. Nais ko pong manatili at makipag-usap sa aking ina. Mauna na po kayo. CJ, mag-iwan ako ng maraming bantay para protektahan ka. Maaga kang bumalik. Hinto. Sino ka? Ikaw pala. Mahal na hari. Bakit ka nandito? Mula nang makumpiska ang aming ari-arian, wala na akong mapuntahan. Naligaw ako sa kalsada. Kapag naalala ko ang nakaraan, Talagang. pinagsisisihan ko ang aking mga pagkakamali. Nahihiya akong harapin ang mundo. Ipagkaloob ninyo ito sa akin. Bakit may ganitong marka sa katawan mo? Inay, ang sakit. Yuhi. Para maging Rina, para sa pamilya Shen. Tie again MO2. Itong birthmark, kasama ko tumula pa ng isilang. Paano mo nakilala, Your Majesty? Dati, yung nasa kulungan lang ang nakakaalam. Hari ka, ikafbea talaga zi. Paano nalaman ni Shen Yuhe to? Ang sikretong nangyari sa akin at King Huan noon. Ikaw ba ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 6 na taon? Oo,
akon ga yon, Your Majesty. Nababagot si King Juan sa palasyo. Sobra ang pang-aapi ni Shen Yue sa kanya. Masyadong madali yon para sa kanya, dalhin na lang natin siya rito. Para maaliw si King Juan. At para malaman kung sino ang nasa likod niya. Kung ikaw nga ang hinahanap ko, sumama ka sa akin sa palasyo. Ipapaliwanag ko ang nangyari noon. Salamat po, Your Majesty. Siege, Miss Shen. Shen King Juan. Lahat ng meron ka ngayon, akin din yan balang araw. Kumusta po, Your Majesty? Yunach-sang, bakit ka nandito? Ipinadala po ng emperador ang regalo para sa inyo. Nasa Yanfu Palace na po. Sinabi rin ng emperador. Pwede nyo pong gawin ang gusto nyo kung ayaw nyo. Yanfu Palace? Opo. May regalo. Nanay, samahan mo ako, please. Nanay, pakiusap, pakiusap. Sige, sabay tayong pumunta. Ayos. Isang araw pa lang, dinala ka na ng emperador sa palasyo. Binigyan ka ng magarang Yanfu Palace. Swerte natin ese, yo, nanay. Salamat sa turo mo. Kapag nakuha ko na ang atensyon ng emperador, Palisin ka uzi Shen King Juan. palayasin sa palasyo. Palayasin siya. Zeno yan, Bakit nandito sa araw? Emperador kaya, John? bilisan. Kumusta po, Your Majesty? Ikaf pala, akala ka uzino, ang kapal montag. Harapin mo ang Reyna. Bakit kayo nandito? Utos engi emperador. Ginawa akong konsorte, binigyan na Yanfu Palace. Pinayagan pa ang nanay ko na sumama. Malaking karangalan to. Ipinadala po ng emperador ang regalo para sa inyo. Nasa Yanfu Palace na po. Sinabi rin ng emperador. Kung hindi mo gusto, pwedeng itapon mo na lang. Talaga? Hindi ka naniniwala? Tutu, ako ang inyong emperador. Ang White Moonlight na hinahanap ko ng 6 na taon. Kahit ang Yanfu Palace na ito, sa hinaharap, ang posisyon mong Reyna ay akin na rin. Sinasabi mong ikaw ang White Moonlight ng emperador. Patunayan mo. Nakikita montag? Ito ang patunay. Inay, ito ba ang regalo na sinasabi ni Itay? Siguro. Ayaw ko sa kanila. Pwedeng itapon. Ayoko sa kanila. Inay, itapon mo na sila, okay? CJ. Sumasang-ayon ang iyong inay. Nangangatog ka na? Bisley. Reyna, nandito po ang inyong alipin. Bisley. Narinig ko, noong buhay pa ang dating emperador, ikaw ang nagtuturo ng mga patakaran sa mga konsorte. Ngayong ang dalawang ito ay naninirahan na sa Yanfu Palace. Ang pagtuturo ng mga patakaran ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag mag-alala, Reyna. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tuturuan ko silang mabuti. Ikaw pala ang matanda dito. Bilisan niyo ang paglilinis at magdala ng masasarap na pagkain. Kapag nakita kong nagtatamad-tamad ka, baka mapahamak ka. Mabibigatan ka. Hinampas montag ako? Alam montag be akong zino ako? Ikaf. Ako ang paboritong konsorte na emperador, ang magiging Reyna. Hinampas mo ang aking ina. Gusto mo bang mamatay? Isa lang ang Reyna sa palasyo. Anong paboritong konsorte ang sinasabi mo? Inutusan ako ng Reyna na turuan kayo ng mga patakaran. Mag-aral kayong mabuti, kung hindi, paparusahan kayo ayon sa batas ng palasyo. Shen King Juan, hinampas montag ako? Mga walang galang sa Reyna. Emgata. Basagin niyo ang kanilang mga bibig. Kami po ang may kasalanan. Ang mga patakaran dito sa palasyo. Susi naming pag-aralan. Kanina, hindi ba't pinapaghanda ninyo kami? NG pagkain? Narito na ang pagkain. Kapag busog na kayo, saka ko kayo sisimulang disiplinahin.
Inay, nakakatawa talaga ang itsura nila. Noong nasa malamig na korte pa tayo, grabe ang pagmamalupit nila sa atin. Nabawasan na ang sama ng loob ko. TSK. Ang pangalawang patakaran ay ang pagtitiis. Ako Kazi. Ayaw kong makita kayong naglalaba gamit ang malamig na tubig, kaya ang tubig sa palanggana ay bagong kulot. Basta malinis ninyong nalabhan ang mga damit. Papasa kayo. Gago ka. Hindi ka maghuhugas. Pumunta ka. Tulungan Montag sila. Narito na po ang emperador. Reyna, napagod ka sa pagtuturo ng bata sa palasyo. Huwag ka nang magmano. Emperador, ipaglaban Montag naman ako. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa'yo? Emperador, tingnan na ninyo po. Zia ito. Ginagawa niya ang lahat para pahirapan kami ng nanay ko. Ang lakas ng loob niyang gawin ito. Dahil pinag-utos niya ito, Emperador. Si Shen King Huan, nagseselos siya. Inutusan niya si Jili na patuloy kaming pahirapan. Ipinamamanhig po namin. Ipaglaban niyo po kami. Oh, naglakas loob silang manakit sa'yo. Grabe naman yon. Ganito ba ang paghampas sa'yo? Emperador, Mukhang hindi pala. Baka ganito. Emperador. Nakalimutan mo na ba ang bawat sandali nating 6 na taon na ang nakalipas? Ngayon, dahil sa babaeng nanganak ng 3 magagandang anak, ganito na lang ang trato mo sa akin? 6 na taon na ang nakalilipas, Shen Yuhe, huwag mong isipin. Na dahil may tato ka ng manok, ibig sabihin, ikaw na ang Phoenix. Si King Huan ang kasama ko, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang sinasabi ninyong 3 magagandang anak, ay mga anak ko. Ano? Paano nangyari yon? Dapat aye. Ibig sabihin ba, Shen King Huan. Ang lalaking nakasama mo 6 na taon na ang nakalilipas ay ikaw, Emperador. Tama. Ngunit, Emperador, alam mo namang pek ako. Bakit mo pa ako dinala sa palasyo? Kung ikaw mismo ang naghanda ng entablado, Emperador. Siyempre, bibigyan kita ng pagkakataong magtanghal. Kumusta? Masaya ba ang pag-aaral mo ng mga tuntunin? Shen King Huan. Masamang babae ka. Alam mo ang lahat. Pero ginago mo pa rin kami ng nanay ko. Masama ako. Isang araw pa lang ng ganitong buhay, hindi niyo na matiis. Ang ganitong buhay, ako at ang nanay ko, ilang taon naming tiniis. Nagsisinungaling ka. Dilatan mo ang mata mo at tingnan mo ang mga peklat kong ito. Sino talaga ang nagsisinungaling? Tama na. Anong meron sa pagiging reyna mo? Dahil sinusuportahan ka ng emperador, ginagago mo kami. Ngayon, lalaban kami sa'yo. Bitivan. Ang sampal na ito ay para sa aking ina. Ang huling 2 sampal ay para sa aking 3 anak. Tapos na ang palabas ninyo. Kaya ngayon, itatanong ko sa inyo tungkol sa nangyari sa pita noon. Sino ang nagsabi sa inyo? Ayaw magsalita. Kailangan bang pilitin ko kayo? Mahal na hari, walang sinuman. Kami-kami lang ang naghula. Mukhang hindi kayo matitinag hanggat hindi nakikita ang kabaong. Mga gwardiya, ipataw ang parusa. Huvak. Zazabihin ka o. Ang tiya ko, si Concubine Kui ang nagsabi. Paano nalaman ni Concubine Kui? Mga gwardiya, papuntahin si Concubine Kui. Opo. Mahal na hari, sa pagpunta dito, narinig ko na kay Yunoch Zhang. Alam Montag rin naman. Mula nang pumanaw ang dakilang emperador, nanatili ako sa palasyo, hindi nakikialam sa labas. Kahit na noong mga nakaraang araw, ay tumanggap ako ng sulat mula kay Kui Mulan, ngunit ako ay ayaw makisali sa mga usapin sa labas, kaya hindi ako sumagot. Tiya, ngunit iyon ay malinaw na ipinadala mo sa akin. Ako ay isang babae sa loob ng palasyo, saan ko malalaman ang itinerary ng mahal na hari? Paano ko posibleng sabihin sa iyo? Ako. Tia. Kim Molan. Hanggang ngayon, puno ka pa rin ng kasinungalingan. Mukhang ayaw mong magsabi ng totoo. Mga gwardiya, dalhin sila Kui Mulan at Shen Yue sa piitan at litayin sa tanghali bukas. Huvak. Mahal na hari, kahabagan. Mahal na hari, kahabagan. Mahal na hari, sa sulat na ibinigay ng mensahero. Malinaf na pirma ni Concubine Kui. Hindi kita niloloko.
Sandali. Mahal na hari, ang dalawang ito ay napakasama. Masyadong mura para sa kanila ang pagpugot. Bakit hindi hayaan silang mabuhay at gawin silang pinakamababang lingkod sa palasyo para maglingkod sa akin? Hayaan din silang matikman ang pakiramdam ng pagiging alipin. Dahil sinabi na ng Reyna, hayaan muna niyo sila. Salamat, mahal na hari. Salamat, Rainer. Salamat, mahal na hari. Salamat, Rainer. King Juan, kanina lang, bakit mo pinakawalan ng ganun kadali? Ang mga yon? At gagawin mo pa silang lingkod, napakadelikado nito. Mahal na hari, ang nangyari ngayon ay napakahinala. Kung hindi si Consort Kui, sino sa palagay ng emperador ang nakakaalam ng maraming detalye noon? At sinabi pa kay Shen Yuhe. Ang Reyna nga ang nakakaunawa sa akin. At Shen Yuhe, halos mapugutan na ng ulo. Hindi sila mukhang nagsisinungaling. Pero si Consort Kui, tahimik lang siya. Hindi rin siya mukhang nagsisinungaling. Kaya isa lang ang posibilidad. May nagkukunwaring si Consort Kui. Ang nagsabi kay Kui Molan. Para dalhin silang mag-ina sa palasyo. Pero ano ba talaga ang layunin niya? Habang nasa palasyo pa silang dalawa, matitiyak natin kung sino ang nasa likod nito. Emperador, bakit hindi tayo magtangka para lumabas ang tunay na kalaban? Ang talino talaga ng Reyna ko. Gagantimpalaan kita mamayang gabi. Emperador. Shen Yue. Matutulog na ang Reyna, dalian mo ang paghahanda ng tubig sa paa. Hindi mo ba nakikita na may sakit ang nanay ko? Kahit may sakit ang nanay mo, o mamatay man siya, mas mahalaga pa rin ang paghuhugas ng paa ng Reyna. Bilisan mo, baka mainip ang Reyna. Tumigil ka. Sino ang nag-utos sa iyong umalis? Lumuhod ka at paglingkuran mo ako. Shen King Juan. Huwag kang magmalabis. Ang kapal ng mukha mo. Isang alila ka lang. Ganyan ka makipag-usap sa Reyna? Shen Yui, naalala mo pa noong pinainom mo ako ng tubig sa paa mo? Ano ang sinabi mo noon? Ang init ng tubig na ito, gusto mo ba akong patayin? Gelief. Wala akong ginawa. Sumasagot ka pa. Alila Montag lang ako. Nagmamalaki ka pang parang isang Shen. Tara, kaya. Pinakiusapan mo ang emperador na huwag akong patayin para lang hamakin ako. Tama ba? Siyempre. Gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa mo. Babalik sa iyo. Habang buhay ka, pahihirapan kita. Hanggang sa mamatay ka. Shen King Juan, ang babae mong ito. Papatayin kita. Gusto mong maghiganti. Zeno ka? Huwag kang mag-alala, Shen. Ang mga sinabi mo kanina, walang ibang makakaalam. Itatanong ko lang, gusto mo bang maghiganti? Hindi ba gustong-gusto ni Miss Shen na malaman kung sino ang nagsabi ng sikreto sa kulungan noon? Alam Montag kung Zeno. Maari kitang dalhin sa kanya. Huwag kang mag-alala, Miss Shen. Ang aking amo ay may kapangyarihang malakalangitan. Marami siyang alam na sikreto. Kaya natural, may paraan siyang matutulungan ka, Miss Shen, na makamit ang iba pang mga hangarin mo. Siempre. Kung ayaw mong pumunta, hindi ka pipilitin ng aking amo. Hayaan ka na lang dito sa palasyo na mabuhay o mamatay ng mag-isa. Pupunta ako. Wang Ye, dinala ko ng tao. Ito ang aking amo. Ning Wang, hindi ba't patay ka na? Akala ng lahat sa mundo, patay na ako.
Ngunit ako ay dugong maharlika. Paano ako mamamatay ng ganun lang? Pinagaya mo ang isang tao kay Taifei para magpadala ng sulat at hinikayat mo ako na magpanggap kay Shen Tinghuan para makapasok sa palasyo. Ano ang layunin mo? Inisip ko na kapag nakapasok ka sa palasyo, makukuha mo ang tiwala ni Kiyu para magamit ko. Hindi ko inasahan na matagal nang nagkakilala sina Kiyu at Iyon. Ako ang nagkamali. Alam Montag Bea, dahil dito. Gaano kalaki ang kahihiyan na dinanas ko? Tama na. Hindi ba binigyan kita ng pagkakataong maghiganti? Makipagtulungan ka sa akin. Kunin mo para sa akin ang Tiger Seal. Kapag nasakop ko na ang palasyo at nakaupo sa trono, ibibigay ko si Shen Qinghuan sa iyo para gawin mo ang gusto mo. Toto Bea? Pero, hindi ko pa nakikita ang Tiger Seal. Paano ko makukuha? Ang aking mga mata sa loob ng palasyo ang tutulong sa iyo. Ngayong nasa tabi ka ng Rina, ikaw ang may pinakamalaking pagkakataon. Pwede akong makipagtulungan, pero may isa akong kondisyon. Kapag natapos na ito, gusto kong maging Rina mo. Tingnan natin kung kaya mo. Lumabas kayong lahat. Walang sinuman ang lalapit. Nang walang pahintulot ko. Opo. Bakit napakabait ni Shen Yuhen itong mga araw na ito? Parang napakasipag niya sa trabaho nitong nakaraan. At hindi na siya nagmumura. Bantayan mo siya ng mabuti. Hindi normal ang kanyang pag-ugali. Kung may kakaibang napansin ka, agad na yulat kay Rina. Siege. Sabi ng amo, may isang lihim na daan papasok sa study ng emperador. Maliban sa kanyang kamahalan, tanging ang personal na jet token ni Rina ang makakapagbukas. Kailangan mong makuha ang jet token ni Rina. Sa pamamagitan ng lihim na daan, makuha ang command token. May sasagip sa iyo. Kumuha ng command token sa pamamagitan ng lihim na daan. May sasagip sa iyo. Paano ko makukuha ang jet token? Alisin ko ang iba. Ihalo Montag ito. Sa mga kandila sa palasyo ni Rina. Sa loob ng 6 na oras, walang magigising. Nakuha KO. Nahanap KO. Kanyang kamahalan. Bakit napakaaga ng pagdating ng kanyang kamahalan? Nawala ang command token. Hindi ba nasa Imperial Study may matinding bantay? Paano ito nawala? Gusto ko rin malaman. Paano nawala ang command token? Kanyang kamahalan. Bakit ganito ang tingin ng kanyang kamahalan sa akin? Reyna, nawala ang command token. Bakit nasa Imperial Study ang Jade token mo? Kanyang kamahalan, hindi ako pumunta sa Imperial Study dati. Itong Jade token ay laging kasama ko. Ito ay laging kasama ko. Reyna, hanggang kailan ka magpapanggap? Pinagkakatiwalaan kita, bakit mo ginawa ito sa akin? Kanyang kamahalan, hindi ako nagnakaw. Maniwala ka sa akin. Matindi ang bantay sa Imperial Study, maliban sa akin.
Tanging ang Jade Token na ibigay ko sa iyo ang makakabukas ng lihim na silid para makapasok sa Imperial Study. Napakasakto. Ang Jade Token mo ay naiwan sa Imperial Study. Malinaw ang ebidensya, paano ako maniniwala sa iyo? May nagtangka sa akin. Kanyang kamahalan, si Rina ang nagnakaw ng command token. Maaari akong sumaksi. Sabihin, Kagabi nakita ko si Rina na lihim na lumabas ng palasyo. Mga kalahating oras. Nagsisinungaling ka. Baka natatakot si Rina kaya ako sinaktan? Ang relasyon ni Rina at kanyang kamahalan ay inayos ni Prince Ning. Nilapitan ni Rina ang kanyang kamahalan. Hindi alam kung ano ang layunin. Ang command token, marahil si Rina. Ginagamit para sa paghihimagsik. Wala kang ebidensya, binibintang mo lang ako. Kanyang kamahalan, sinasabi ni Rina na siya ay inosente. Halughugin ang palasyo para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Kanyang kamahalan. mabuti. May tao, maghanap. Opo. Ikaw, maghanap. Mahal na hari, nahanap na. Sa ilalim ng unan ng Rina. Hustong-husto ang ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Hindi, mahal na hari. Hindi. Hindi ko po ginawa yun. Naniwala po kayo sa akin, mahal na hari. Mahal na hari. Hindi na kita paniniwalaan. Mula ngayon, ang Reyna ay ikukulong sa kanyang palasyo. Huwag siyang payagang lumabas ng walang pahintulot ko. Mahal na hari. Shen King Huan. Akala mo tagpia, naging Raina ka lang, parang naging Phoenix ka na? Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magyabang ng maaga. Mula ngayon, tapos ka na. Manting cute pa rin. Babalik ka rin sa dati. Yeah, tema. Masamang babae. Manting cute ka. Malas ang nanay mo ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Papatayin kitan gayon. Tumigil ka. Dalawang munting kit. Ako na ang papatay sa inyo. Ngayon, ako na ang bahala sa inyong tatlo. Sino ang mga has na gumalaw sa aking apo? Lola, dumating ka na. Lola, may masamang babae na nananakit sa amin. Lola, natatakot kami. Saan galing ang babaeng itong walang galang? Nangahas pang manakit sa mga prinsip at prinsesa. Raina ina. Sila po ang unang nanakit. Ang kapal ng mukha. Nangahas pang magsumbong sa kanyang amo. Maita. Bigyan ng leksyon ang walang galang na ito. Hindi magtatagal ang inyong pagyayabang. Kapag ako na ang naging reyna, wala sa inyo ang magiging maayos. Ang tunay na kautusan ng hukbo ay dapat nasa kamay na ng prinsesa. Malapit na ang inyong paghihirap. Ngayong gabi na. Mahal na hari, nabalitaan kong malungkot kayo buong araw at hindi kumain. Ginawan ko kayo ng ilan sa mga paborito ninyong ulam. Baka naman, mahal na hari, kain na po kayo NG County. Sabihin mo, napakabuti ko sa kanya. Bakit niya ako tinalikuran? Mahal na hari, huwag kayong magdalamhati para sa taong hindi karapat-dapat. Maganda ang buwan ngayong gabi. Baka gusto ninyong maglakad-lakad sa hardin, mahal na hari. CJ, Hindi mo inaasahan, di ba? Magkikita pa rin tayo. Prinsipe Ning, buhay ka pa pala. Hindi pa nakaupo sa trono. Paano ako mamamatay? 6 na taon akong nagtiis at nagplano.
Ang aking mga piyesa ay kumalat na sa buong palasyo mo. At ang iyong token ng hukbo ay nasa kamay ko na. Wala ka ng pag-asa. Ang galing mong magtago pero curious din ako. Gaano karami sa paligid ko ang mga tao mo? Huwag ka nang magtago. Mahirap na gawain, aking Rina. Kiyu, hindi mo inaasahan, ako ang kumuha ng token. At ang tunay na token, naibigay ko na kay Prince Ning. Ang nakita mo kay Shen Pinghuan. Peke lang iyon. Hindi lang kita pinag-isip na nawala ang token para maging kampante ka. Sinamantala ka upia. Nasirain ang relasyon mo at ni Shen Pinghuan. Mga tanga kayong lahat. Nilaro ka ulang kayo. Ikaw pala. Zu Empre. Gago ka, karapat dapat ka bang maging emperador? Kapag naging matagumpay si Prince Ning, ako ang magiging rina niya, ina ng imperyo. Ikaf? Manggarap ka lang na maging Reina K.O.? Sayang lang, nang makuha ko ang token. Wala ka ng silbi sa akin. Q, huwag mong isipin na hari ka pa rin. Nasa kamay ko ang buhay mo. Maging matalino ka. Sulatan mo ako ngayon ng pagbibitiw sa trono. Baka isipin ko pang hayaan kang mabuhay. Hindi kita paniniwalaan. Mga salita lang. Ng isang traidor. Kung susulat ako, iyon ang katapusan ko. Wala kang magagawa. Susulat ka o papatayin kita. Hindi mo ako mapapatay. Tingnan natin kung hindi kita mapapatay. Mga kawal, palibutan ang mga rebelde. Walang dapat makatakas. Siguraduhin ligtas ang emperador. Opo. Hala, nadaya ako. Kiyu, niloko montag ako. Ipagtanggol ang emperador. 6 na taon na wala ka pa rin pinagbago. 6 na taon na ang nakalipas. Kaya kitang ilagay sa sulok ngayon din. Kiyu. Saan ka pupunta? Emperador, naubos na ang mga rebelde. Nagtiis ka sa mga panahong ito. King Juan, Aksyon lang iyon, emperador. Hindi ako nagtiis. Kaya. Alam na ninyong lahat na ako ay nakipagsabuatan kay Prince Ning. Alam ninyo na ninakaw ko ang military seal. Alam din ninyo. Na ipinapasa ko ang sisi kay Shen Pinghuan. Di ba? Tama. Ang military seal na ninakaw mo ay peke mula pa sa simula. Kung hindi, akala mo ba? Madali kang makakapasok sa Imperial Study. At madali mo itong mailalabas? Ako pala ang niloloko niyo. Masaya ba kayong niloloko ako? Ako ang tunay na anak. Bakit ako paulit-ulit na natatalo sa'yo? Bakit? Bakit? Alam kong hindi mo ako palalampasin. Ako. Hindi ko na muling hahayaan na hiyain mo ako. Yue, gising ka. Anak K.O. Yue. Guysing ka, Yuha. Hindi ka pwedeng ganito na lang. Iwan ang iyong ina, Yuhe. Yuha, guysing ka, Yuha. Yue. paano mo siya pakikitunguhan? Ipalabas sa palasyo. Hayaan siyang mabuhay. Araw-araw na magdusa sa pag-aalala. Gabi-gabing magdusa sa pagsisisi. Mas masahol pa ito kaysa mamatay. Dalawin. Dalhin siya palayo. Opo. Tulog na, mahimbing ang tulog. Gino, mava po kayo. Gino, mava po kayo. Gino, bigyan en, yo po ako.
Mahal na Raina, magposige. Magposige, mahal na Raina. Bakit ganito? Mahal na. Anong ginagawa ng mga taong ito sa Imperial Medical Bureau? Mahal na Raina, Tibayan Montag. Yuer, ang panganganak ng babae, ay talagang napakasakit. Sa hinaharap, dapat mong doblehin ang pag-aruga sa Rina. Nais kong ako na lang ang magdusa sa sakit niya. Bakit palaging sumisigaw ng sakit si Ina? Kailan kaya? Ipapanganak ang kapatid ko? Ganito rin ba kasakit nang ipinanganak tayo ni Ina? Kawawa naman na sa Ina. Nakikita na ang ulo ng bata. Magposige, magposige. Magpursige, malapit na. Lumabas na. Lumabas na ang bata. Nang anak na. Nang anak na. Pagbati, mahal na hari. Pagbati, mahal na Rina ina. Pagbati, mahal na Rina. Isang pares ng kambal na lalaki at babae ang ipinanganak. Napakaganda. Napakaganda. King Juan, kasalanan ko itong lahat. Hindi na tayo magkakaanak muli. Mahal na hari, nakita mo na ba ang mga bata? Nais kong makita muna kita. Nakita kitang ligtas, kaya ako'y napanatag na. Ina. Ina. Nay, masakit ba? Nay, ang dami mong pawis. Pupinazin kayo ang paasamo nay. King Juan, ikaw ang swerte ng dakilang tiya. Bigla na lang, dalawa pa ang anak. King Juan, magpapatawad ako sa lahat. Para ipagdasal kayo ng mga bata. Salamat po, mahal na hari. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo.